Taba-tabay baboy. Masarap din kung may mga sibo-sibo, ganun. Pinatuyong piyas or kalamyas. Saka na ipatong ang tilapia Alonso Wurzbach 26 Philippines. Mansirungat na nung mga oras na ito dito sa Pangasinan. Pero heto, magbablog pa rin ako kasi madami mang nagre-request na mga followers ko na magluto daw ako ng sinaing na tulungan. Tulingan. Bagay daw kasi doon sa kakablog ko lang na dried kalamyas. Dito na para mahimasmasan naman kayo. So ayan, kumuha ako ng dahon ng saging dito sa kapitbahay namin. Kasi 'di ba binabalot 'yun ng dahon ng saging. Tapos dumiretso na rin ako dito sa may pananim ko na mga sili para hindi na ako babalik-balik pa mamaya. Kumuha ako ng labuyo, konti pa lang yung hinog. Inaantay ko pa namang dumami para gawing chili garlic oil. Tapos dito sa may bandang dulo naman sa may kasupukan na ay kumuha din ako ng siling green na panigang para sa yung bagang. O siya, okay na yan, tara na. Kasi kakapukok lay ulag noon yan oras, baka may makasalubong pa ako. Gala apok ka natatakot. Habang ako'y naglalakad pa uwi, wala, nakauwi ako ng safe. Bago ko simulan ang pagluluto, syempre magpapaka-OA muna ako para marami na naman akong mabwisit na mga viewers. Nakabisado ko na pala yung step ni Vice Ganda. Ayan no. Dada, ganon. 2 buwan kong inaral yan, B, ha? Ngayon ay pinilas-pilas ko na itong mga dahon ng saging. Yung katamtamang laki lang, mga kasing lapad ng ating palad or daklap, ganon. Di ko alam kung kailangan pa to idangdang sa apoy. Parang sa paggawa ng kakanin, ganon. Pero di ko naman ginawa. Okay na to. Konti lang naman kailangan natin. Ngayon ay babalutin ko na isa-isa itong mga nabili kong tulingan. Hindi man yan tulingan, tilapia yan. O, alam ko. Isipin nyo na lang tulingan at wala man akong makita sa palengke nung nagpunta ako. Bihira daw kasi makahanap ng tulingan ngayon doon sa palengke namin. Hindi daw season, sabi nung tinderang nakausap ko. Hindi ko na rin pinush pa yung sarili ko na maghanap kasi medyo takot kaming kumain noon. Yung kapatid ko kasi dati nagkaroon ng allergic reaction nung kumain ng tulingan. Buti na lang yun na-injikan na agad siya ng antihistamine. Pero hindi namin luto yun ha, sa karinderya niya nabili. Kaya okay na ako dito sa tilapia para safe, 'di ba? Tapos mura pa kahit ipot ng kalapati yung pinapakain nila. Bago ko balutan ng lampin itong tilapia Alonso Wurzbach, sinisiksikan ko muna ng konting asin sa loob tsaka dried kameyas para man mas manuot yung lasa, 'di ba? Lagyan ko pa nga sana ng luya kaso tamad na ako maghiwa-hiwa. Nasa 8 piraso pala yan na tilapyang malalaki. Fresh na fresh, buhay pa yan nung binili ko. Kumikisay-kisay pa habang nililinisan. Pinalagyan ko pala muna ng solar light itong paglulutuan ko sa labas kasi inabot na ako ng kadiliman at kasamaan. Para mas makita natin yung liwanag sa dilim nitong niluluto ko. Ayan o, 'di ba, nakakasilaw na. Alam nyo sa umpisa, di ko alam kung anong gagamitin ko, kung rice cooker ba o kaldero. Kasi 'di ba sinaing yung tawag dito, di para ka ring magsasaing ng kanin, 'di ba? Baka pwede mang rice cooker. Pero buti na lang nanood-nood naman ako ng mga vlog tungkol sa pagluluto nito. Kaya na-educate ako kahit papano. Una ay lalagyan daw muna yung basement ng mga taba-taba ng baboy. Mas maganda sana kung may mga sebo ng baka, balutak, sebo de macho, ganun. Tapos sunod naman ay nilagyan ko na ng mga aromatic expressions like luya, bawang, and la onion. Saka ko naman na binudburan ng dried kameyas. Ngayon ay ipapatong ko naman na ang nilalamig kaya may kulibamban na tilapia Alonso Wurzbach. O syempre hindi ko isasama yung plato, pang aesthetic lang naman yun. Pagkatapos ay inulit ko lang yung central processing unit na ginawa ko kanina. Nilagay ko yung mga natirang taba-taba, luya, sibuyas at inisprinklean ko na naman ng dried kameyas. Tinimplahan ko na rin nung mga panahong ito kasi hindi na to pwedeng haluin big. Bali yung pagkulo na lang niya ang magmimix ng mga emotions at mga pampalasa. Kaya ayan, nilagyan ko na ng asin ko pong sing-sing. Konting soka lang kasi may kameyas naman na. Saka ko tinaktan kasi kukunin ko pa sa loob yung gata salvaje. Ayan, magkahalo na dyan yung una at pangalawang pega. Huwag kayo mag-alala, meron pa naman akong gata sa rep na ilalagay ko mamaya. Frozen lang, dinedepros ko pa. Nilagyan ko na rin ng pamintita tsaka vetchin ni Valderrama. Okay na to, isahin na natin sa matagal na panahon. Alam nyo, habang isinusong roll ko siya, mayroong mga taong siber-siber sa likuran ko. Mga vlogger din yata tong mga to na gusto ng exposure sa vlog ko. Nung kumulo na, ay nilagay ko na rin agad-agad yung frozen na gata para matunaw na. Nabili ko kasi ito na napiga na, kaya nilagay
ilalagay ko muna sa rep para hindi mapanis. Kaya ayan, nagmisto lang yelo tuloy. Okay lang yan, matutunaw din naman. Wala namang hindi matutunaw sa apoy, diba? Naawa naman ako doon sa D&J Power Couple na siber-siber sa vlog ko. Kaya nung malapit ng maluto, sila na lang pinaglaglag ko ng mga silye. Kaso hindi ko pa natatanggal yung takip, nilaglag na agad, Diyos ko. Paano man mabibidyohan yan? Dapat aesthetic yung kuha kapag naglaglag ka ng mga ganyan sa niluluto mo. O ayan, ganyan ang gigil ako. Magkasama na dyan yung panigang at laboyo. O siya, tikman muna nang makatikim ka. Okay na to. Tara sana la. Tinaktak mo pa talaga yung pinagtikiman mo, mababash ka dyan. Okay na daw sa kanya pero hindi pa okay sa akin yung lasa. Medyo mataas kasi panlasa ko kaya dinagdagan ko ng tatis. Tsaka ko ulit pinakuluan para lang maluto yung selye. O ayan, sige, magtulungan kayong mag-asawa. Ang galing nga, inagaw nyo na sa akin tong content ko. Charot. Luto na ito at grabe guys, nakakatakam siya. Nagluluto naman ako ng paksiw na may gata. Pero yung ganito na binabalot pa sa dahon ng saging yung isda, first time ko talaga. Kaya na-excite akong ulamin sa kanin. Ipinasok na sa loob ng D&J Power Couple para sa exposure nila at para makakain na rin kami. O siya, tama na yan, umalis na kayo dyan at ako naman. Pinagawa nyo na ako ng spotlight sa vlog ko. Ngayon ay aakirin ko na. Dahan-dahan lang yung pag-aklo ko dyan kasi mabilis madurog yung tilapia Alonso Words back. Ilan kaming kakain? 6. So 4 lang yung inakir ko. Maghati na lang yung iba para makatipid. Tas malalaki din naman tong tilapia Kain na tayo guys. Kunin ko muna to, tapos balik, tapos ipatong ulit. O ganun talaga yung pag-shoot pag magbablog ka. Isi-set up mo pa kasi yung camera. Hindi ko alam kung anong purpose nitong dahon ng saging na to. Para hindi ba magdikit-dikit yung tilapia or kinakain siya na parang nori. Masarap din naman kaso di ko malunok Alam nyo, maaksaya siya ng kanin guys dahil sobrang malasa talaga. Yun bang parang sa isang subo mo lang ng ulam, 3 kutsarang kanin na yung katapat. Kaya ayun, nabusog na naman si Akla, mas lalong lalaki yung tiyan. Thank you so much Lord for this blessing of food at maraming salamat po sa panonood ninyong lahat. I-follow nyo ako kung gusto nyo, kung hindi, o di hindi. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make a people sad. Charot.